Eto na. Medyo natagalan yung next episode natin. This is the Dark and Light Side episode 90, January 1st, 2024, Monday. Kasi, meron ng pumunta, merong client tayo na nag-inquire talaga in person para doon sa mga ipapagawa niyang rituals. And at the same time, sa yung tawag nito? Yung mga charms niya. Okay? Yun. So, ito, dark and light side. Tignan natin, no? Yung, ngayon bang auno, saan ba manggagaling ang problema natin? Para yatang mali. Okay, ganun na yun. Okay. Una. Ay! Lovers! Ay, na-shock a catch. Pangalawa, Queen of Swords. And pangatlo, stress, Nine of Swords. Okay. So, ibig sabihin ito, no, alam nyo na, kahit hindi ko siguro isa-isahin, no, ito yung, ito yung punto kasi, no, lumabas yung lovers. Alam mo kung bakit. Kasi, yung lovers is yun yung totoo mong mahal sa mga nagtataka. Yun yung totoo mong mahal, and then yung nangyari, nagkakaroon ka ng maraming problema, no? Dahil may asawa ikaw na tao. So, ramdam mo yung connection mo doon sa taong mahal mo. Na sa tao na mimiss mo, sa taong matagal mo nang hindi nakita, hindi nakausap. At dahil dito sa nasa gitna, which is yung asawa mo, hindi ka nakakatulog sa gabi. Minsan, bigla kang bumabangon, nalulungkot ka, nade-depress ka, doon yung anxiety, doon mo mararamdaman na kahit anong gawin mo, no, alam mo sa sarili mo na hindi na maganda ang takbo ng samahan ninyong mag-asawa. Alam mo sa sarili mo na niloloko mo yung sarili mo kung pinipilit mo pa rin papaniwalain na asawa mo pa rin ang mahal mo. Tapos, ando doon lahat-lahat hindi naman ako masyadong nakarelate doon sa mga taong depressed, no? Pero somehow, yun nakikita ko lang sa mga clients ko. Kasi, ando doon yung pagsisisi na marami siyang pagkakataon na sabihin sa asawa niya at may pagkakataon din siyang mag-explain sa mahal niya talaga pero hindi niya nagawa pareho. So, ando doon yung burden siguro at ang bigat, no, sa nararamdaman niya na para na siyang nawawalan ng gana na hindi na niya alam. Ito yung tao na tumatahimik na lang, umiinom na lang, siguro nagkakaroon ng pumupunta na lang lahat sa kung ano yung ginagawa niya na paraan sa sarili niya para makalimot, na hindi niya mapansin na nasasaktan siya, nalulungkot siya, na hindi mapapansin ng ibang tao na meron siyang antawag doon, meron siyang kinikimkim sa sarili niya na hindi niya masabi. Pero merong ibang tao, lalong-lalo na sa mga close niya, ramdam ito. No, kahit siguro yung asawa niya, ramdam ng asawa niya na meron siyang mahal na iba. Kasi kung sa mag-asawa, mararamdaman mo, magiging matamlay ka, mararamdaman mo yung pagbabago. So, dun pa lang, no, ando doon na. Yung asawa kasi, magtatanong yan about the truth. Ikaw naman na husband or wife, no, para hindi na lumala ang gulo, para hindi na lumaki ang gulo, kayo lang naman yung dalawang mag-asawa, aminin mo, para wala na. Kasi kapag sinabi mo sa ibang tao, dadami at hahaba ang issue. Pero kung kayong dalawa lang nag-uusap, mas madali kasi kayong dalawa lang
Tapos ayusin nyo, aregluhin nyo sa sarili ninyo. And then, by the time na malaman ng madlang people na hiwalay na kayo, hindi nila mahahalata, di ba? And then, ikaw din, bawat isa, mawawa. Kasi, ang pangit na pinipilit mo ang sarili mo makisama sa taong alam mo na hindi mo na mahal. Basta alam nyo na yun, tignan natin dito. Una, o diba sabi ko, 5 of Wands, Diyos ko. Pangalawa, and the moon. And pangatlo, 2 of Wands. Yan na sinasabi ko, diba? The 5 of Wands represent kasi doon sa mga conflict na nangyayari sa buhay. And it may have an issue doon din sa mga arguments. So, ibig sabihin, it might be arguments, conflicts, and doon pa yung mga inggit, di ba? And then, marami pang tao na tinitignan ka or minamatsagan ka sa kilos mo. Kaya siguro, ito yung lumabas kanina na dark side. Kasi, yung nakikita na lang nila is yung awayan, sagutan, mga tampuhan, something, tapos yung mga nakikialam, nakikisawsaw, tapos ikaw naman na tao, dumating ka sa punto, which is the 2 of Wands, dumating ka sa punto na nakatingin ka sa malayo, yung parang minsan, napapaisip ka ng malalim, no? Kasi kapag ikaw may asawa, halimbawa, no, ikaw si husband, nabuking ka na wife, na may other person. Pero si wife, determinado na hindi ka bitawan. Kahit andyan na ginawa mo. Ikaw, pinagbigyan mo din si wife na i-work on ang relationship ninyo at titignan kung magbabago or meron bang pagbabagong mangyayari na posibleng maging dahilan na para putulin mo yung nararamdaman mo doon sa lover mo, di ba? So, nung panahon na iniwanan mo yung lover mo, ikaw, na andun ka sa wife mo, yun na, yung nangyayari doon, imbes na siguro gumanda yung buhay mo, mas lumala pa, di ba? Tapos, on the other hand, nag-i-stalk ikaw, nag-gaslight ikaw, yung lover mo, ang ganda ng buhay. Parang binaliktad ng karma na siya yung lover mo, yung may maganda na sitwasyon, kahit siya yung iniwan mo, tapos kayong mag-asawa, lugmok sa problema at kahirapan. Ganun. So, yung nangyari, ikaw, parang gustuhin mo mang balikan si lover mo. Ito yung 2 of Wands balikan si lover mo, pero parang nagdadalawang isip ka or napapaisip ka sa malayo. No? Na kung ipaglalaban ko ang lover ko, ang tanging natitirang tanong ko sa sarili ko is, tatanggapin niya pa kaya ako? Sa tagal ng panahon na hindi ko siya kinausap, sa tagal ng panahon na hindi ko siya tinext or whatever, di ba? May mga ganung sitwasyon eh. So ngayon, kung ako pabibigyan mo ng advice sa ganitong sitwasyon ng baraha, kung yung tinitibok ng puso mo at yung missing puzzle ng buhay mo is yung lover mo, and then hindi rin kayo nagkaroon ng progress ng wife mo, much better, di ba? Na i-inform mo na si wife ahead of time na ganyan na yung plano mo. Huwag mong sayangin ang panahon, kakaumpisa pa lang ng 2024. So, kung mahal mo si lover mo, mag-explain ka kay wife mo para gumanda ang takbo ng buhay natin. Okay? So, yan lang. So, sa mga nakaka-resonate sa kwentong ito, ngayong nako, kumilos na kayo. Kasi, hindi mo naman malalaman kung hindi mo siya kakausapin. Lakasan mo lang loob mo, tibayan mo dibdib mo, ganun. Iinom mo na 1 litro.